Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang gross national income, current o nominal, at real constant prices. Tinalakay natin sa unang aralin kung paano sinusukat ang pambansang kita. Tandaan na ang mga tapos na produkto lamang ang binibilang sa ating gross national income at hindi ang mga hilaw na materyales. Pero paano kung nagkaroon ng pagbabago sa presyo ng ating mga bilihin pero hindi naman talaga nagbago ang total production ng mga produkto sa ating ekonomiya? Kung magkakaroon tayo ng paghahambing, hindi magiging kapani-paniwala ang datos na ating makukuha. Dito ngayon pumapasok ang kahalagahan ng pagsukat sa real or constant price ng ating pambansang kita. Sa pagkakalkula ng gross national income, napaka-importante ang wastong pagbilang ng mga datos. Ito ay maaaring mula sa real or constant GNI o base sa nakaraang presyo. At maaari din namang mula sa current o nominal GNI o mula sa kasalukuyang presyo. Ano nga ba ang kahulugan ng current o nominal gross national income? Ito ay kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng isang takdang panahon batay sa kasalukuyang presyo. Samantala, ang real at constant GNI naman ay kumakatawan sa kabuuang halaga ng mga natapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon batay sa nakaraang presyo o sa pamamagitan ng paggamit ng batayang taon o base year. Napakahalaga na masukat natin ang ating real or constant GNI dahil may mga pagkakataon na tumataas ang presyo ng mga bilihin, ngunit hindi ang dami ng produksyon ng ating bansa. Posibleng pag sinukat natin ang GNI base sa kasalukuyang presyo, hindi magiging kapani-paniwala ito dahil posibleng kaya lang mataas ang ating computation ay dahil sa epekto ng pagtaas ng presyo sa kasalukuyan. Bukod pa rito, masusukat natin ng wasto ang kabuuang paglago ng produksyon ng ating bansa nang hindi maapektuhan ang datos nito nang dahil lang sa pagbabago o pagtaas ng ating mga presyo. Sa madaling sabi, mas mainam na kalkulahin natin ang real or constant GNI o sa nakaraang presyo kaysa sa nominal or current GNI o sa kasalukuyang presyo. Tandaan, para masukat mo ang nominal, current at real constant GNI, kailangan mo munang alamin at kunin ang price index. Ano nga ba ang kahulugan ng price index? Ang price index ang sumusukat sa average ng pagbabago sa presyo ng mga produkto o serbisyo. Isa pa sa dapat mong tandaan, ang ating price index base year ay laging nakatakda sa 100. Ating ipagpapalagay na ang kasalukuyang taon natin ay 2007 at ang nakaraang taon naman ay 2006. Narito ang formula para sa price index. Price index is equal to presyo sa kasalukuyang taon, which is 8,634,132 divided by presyo sa batayang taon, which is 7,883,088 multiply by 100. Itry mong i-compute ano kaya ang lalabas na price index.
Mahusay! Ang price index sa taong 2007 ay 109.5. Ipinapakita lamang dito na nagkaroon ng 9.5% na pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula 2006 hanggang 2007. Gayon din naman noong 2006 hanggang 2010 na may 52.2%. Maaari nyo ring subukang i-compute ang mga sumunod na datos. Ngayong alam na natin kung paano i-compute ang price index, narito naman ang formula para sa real GNP. Real GNP is equal to price index base year, which is 100, divided by price index the current year, which is 109.5%, multiplied by the current price, which is 8,634,132. I-try nyong i-compute. Ano kaya ang lalabas na real GNP? Mahusay! Real GNP is equal to 7,885,052. Kung ating susuriin, mas mababa nga ang real or constant GNI kumpara sa nominal current prices GNI dahil gumamit nga tayo ng batayang taon para hindi maapektuhan ng pagtaas ng presyo ang pagsukat ng ating gross national income. Mas reliable ito dahil kita naman natin ang total production ng ating ekonomiya. Dahil alam na natin kung paano i-compute ang real constant GNI, atin namang talakayin ang growth rate. Ito ang sumusukat kung ilang bahagdan o porsyento ang naging pag-angat ng ekonomiya kumpara sa mga nagdaang taon. Kapag positibo ang growth rate, masasabing may pag-angat sa ekonomiya ng bansa. Samantala, kapag negatibo naman, masasabing walang naganap na pag-angat o naging matamlay ito. Narito naman ang formula para sa growth rate. Ipagpalagay natin na ang kasalukuyang taon ay 2008 at ang nakaraang taon naman ay 2007. Growth rate is equal to GNI ng kasalukuyang taon, which is 6,590,009, minus GNI sa nakarang taon, which is 6,276,013, divided by GNI sa nakaraang taon, which is 6,276,013, multiply by 100. Kunin muli ang calculator at subuking kumputin. Tama! Growth rate is equal to 5%. Ang mahalagang datos na ito ay gagamitin para sa pagpaplano ng ating ekonomiya upang matugunan ang mga suliranin na may kinalaman sa pagbaba ng ating economic performance ng ating bansa.